Sinasabi ng system na na-clear mo na ang Yakumo's Labyrinth. Ang iyong malinaw na oras ay 39 na oras, 32 minuto, at 27 segundo. Nagtakda ka ng bagong record, bilang gantimpala, nakuha mo ang Yakumo's Ring 6. Sinasabi ni Kraugle na hindi pa naman ito ang 4th ring. Ang pagkakataon ay dapat nasa 1 hanggang 8, ngunit ito ay napakahirap makuha. Dapat niya bang i-clear muli ang dungeon, o dapat ba siyang magpatuloy, at masiyahan sa katotohanang natapos niya na ang isang dungeon na isang fraction lamang, ng mga user ng 3rd class advancement na makakapag-clear, kahit na mayroon lang siyang 2nd class advancement. Dumating si Hao at tinawag nito si Kraugle, naglakad na si Kraugle at sinasabi nito na sinundan niya na naman siya Hao. Paumanhin, ngunit hindi niya nababaguhin ang kanyang desisyon na lumipat sa US. Sinasabi ni Hao na huwag siyang mag-alala, nandito lang siya para sabihin na sinusuportahan niya ang desisyon niya ngayon. Dahil nakilala niya si Grid sa Korea, napaisip naman si Kraugle kung ano naman ang nasabi ni Grid. Sinasabi ni Hao na walang sino man ang may karapatang manghimasok sa desisyon ng iba. Itinuro sa kanya ni Grid sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanya sa mundo ng pagkain. Iginagalang niya ang kanyang pinili, Kraugle. Iwawaksi niya ang pagiging makasarili niya at ipagsigawan ang kaligayahan niya. Sa isip-isip ni Kraugle na kinulit pa niya ang walang tigil na si Hao. Hindi niya lang mapabayaan ang kanyang pagbabantay sa paligid niya. Kahit na sigurado siya na ginawa niya ito nang hindi nag-iisip. Isa siya sa mga dahilan kung bakit siya nagdesisyon na mag-immigrate sa US. Iniisip niya kung may pagkakataon siya na sabihin sa kanya balang araw. Isa siyang kalaban na nagbigay ng spark sa kumukupas niyang competitive spirit. Hihintayin niya ang araw na makakalaban niya siya sa tamang entablado, Grid. Sumisigaw si Grid at tinatanong nito kung ano ang pinagsasabi niya Yang Fei. Sinasabi ni Yang Fei na dinala si Lord Han Sokbong at Suwa sa Royal Capital. Hindi naman makapaniwala si Grid at sinasabi nito na ang Royal Capital. Ang ibig niyang sabihin ay ang kabisera ng bansang ito. Sinasabi ni Yang Fei na tama siya, tumanggi siyang sumagot ng utusan siya ng kanyang kamahalan na ihayag ang kanyang kinaroroonan. Nakikiusap siya sa kanya na tumakbo na siya ngayon. Kung mananatili siya dito, dadalhin siya ng mga maharlikang sundalo. Naiinis at sa isip-isip ni Grid na pinagtatakpan ng hari ang blacksmith na gumawa ng Red Phoenix bow na nalampasan ang orihinal. Napapamura at sa isip nito na pare-pareho lang ang mga may kapangyarihan. Anyways, nag-alala itong batang babae, tungkol sa kaligtasan niya. Hinawakan ni Grid ang ulo ni Yang Fei at sinasabi nito na huwag siyang mag-alala, lahat ng bagay ay maaayos din. Bigla na lang napayakap si Yang Fei at sinasabi nito na Lord Grid. Sinasabi ng system na may quest na nabuo, iligtas si Han Sokbong at ang kanyang anak na babae, Hidden. Iligtas si Han Sokbong at ang kanyang anak na babae, na nanatiling tapat sa iyo sa halip na sumunod sa utos ng hari, at binansagan bilang resulta. Malinaw na kondisyon, makipagkita sa hari ng Cho, o iligtas sila sa pamamagitan ng puwersa. Clear reward, unknown, sa kabiguan, pagkamatay ni Han Sokbong at ng kanyang anak na babae. Sa isip-isip ni Grid na mula sa paligsahan hanggang sa pagpatay kay Arub. Ito ay isang nakatagong quest na nilikha mula sa kanyang mga nakaraang desisyon. Ang mga gantimpala ay kamangha-mangha. Ngunit hindi siya maaaring maging masaya dahil ang kanyang mga aksyon ay maglalagay sa buhay ng iba sa panganib. Hinawakan ni Yang Fei ang kamay ni Grid at sinasabi nito na na-miss niya siya. At ang kamay na ito, na na-optimize para sa masahe. Biglang umatras si Grid at nagsisigaw, at sinasabi nito na gaya ng inaasahan sa silangang kontinente. Nasa panganib siya nang hindi niya alam, sa isip-isip ni Grid na kailangan niyang pagsamahin ang sarili niya. Hindi siya pwedeng magtagal dito. Kailangan niyang iligtas si Han Sokbong at ang kanyang anak sa lalong madaling panahon at gawin silang kanyang mga kakampi. Sa isang restaurant, may nagsasalita at sinasabi nito na gusto niya siya maging personal chef, ito pala ang matabang chef na si Aiden, at batid pa nito na bad mood siya ngayon, dahil hindi maganda ang takbo ng lunch business niya, at nandito siya na nagdududa sa kanya. Sinasabi ni Grid na huwag siyang ganyan, at sumama na lang sa kanya. Natagpuan niya ang kayamanan ng kanyang pamilya para sa iyo, at kumain ng marami sa kanyang mga ulam. Sinasabi ni Aiden na ipinagmamalaki ng isang chef ang pagpapalaganap ng kagalakan sa lahat ng mundo, sa pamamagitan ng pagluluto. Sorry, pero hindi niya kayang magluto para sa kanya lang.
Sinasabi ni Yang Fei na bagamat may parang 2 customer lamang bawat araw. Hindi sa sinasabi niya ito, pero karaniwang kailangan nilang i-refund ang mga ito. Sinasabi ni Grid na alam niyang hindi siya sasama ng ganoon kadali. Sige, kaya niya bang magluto para sa maraming tao? Aiden, ang pinakamahusay na chef ng Eastern Continent. Siya si Grid, ang overgeared king ruler ng isang sulok ng kanlurang kontinente. Paano kung gusto niyang pakainin ang libu-libong sundalo niya? Nagulat naman si Yang Fei at si Aiden at sa isip-isip nila na isa siyang hari. Hari talaga itong malamyang lalaking ito, at anuklasing siyang majesty. Ang kanyang mga salita ay may banayad na awtoridad na hindi niya mapigilan. Saka, tinawag niya siya na best chef of the Eastern Continent. Paano niya tatanggihan ng isang taong kinikilala ang kanyang luto? Sinasabi ni Aiden na masaya siyang lumipat sa kanlurang kontinente, ngayon din. Isasara niya na ang kanyang shop, at kukunin niya na ang mga gamit niya. Nagulat naman dito si Grid at sinasabi nito na ang bilis. Sa isip-isip ni Yang Fei na siya ay nakatira sa isang ganap na naiibang mundo mula sa kanya. To the point na hindi niya makita ang isang hamak na tulad niya. Tinawag ni Grid si Yang Fei, at sinasabi nito na ang best supervisor, kailangan niya din sumama sa kanya. Maghahanda siya ng lugar kung saan manunuluyan ng pamilya niya. At tinatanong nito kung ano kaya sa palagay niya, isang chef na gumagawa ng mga stat-boosting dish na maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan, at isang matalinong server na nag-iiwan sa kanyang mga customer na lubos na natutulala. Ito ang araw kung kailan ang future ng Poison Master, at balang araw ay isisecure nito at pupunuin ang kaba ng Overgeared Kingdom, at ipapanganak ang Demon Maid. Sa isip-isip ni Grid na ang ganda ng kanyang simula. Ang mga piraso ng puzzle na kailangan niya upang labanan ang imperyo ay unti-unting nagsasama-sama. Sinasabi ni Yang Fei na maaari niyang bayaran ang kanyang bonus gamit ang mga masahe. Batid pa ni Grid na ngayon nga, iligtas ba nila ang mag-ama? Sa royal capital ng Chuo, malapit sa Kars, ang lugar ay napapaligiran ng lava, na pumipigil sa mga bilanggo na makatakas. Ito ay isang natural na bilangguan, na itinayo na may mga pagsabog ng bulkan na nangyayari, ng ilang siglo na ang nakalilipas, ito ay ang lava prison ng Chuo. May nagsasalita at sinasabi nito na ang hari ng Chuo ay madalas na bumibisita kamakailan. Well, isang magandang sana, sigurado siyang pupuntahan niya si Han Sokbong at ang anak niya. Ito ay isang kilalang katotohanan na ang kanyang kamahalan ay napaboran ng husto. Sumisigaw ang isang sundalo at sinasabi nito na dumating na ang kanilang kamahalan. Ang lahat ng nandito, iyuko ang kanilang mga ulo. Sinasabi ng hari kay Sokbong, ayaw niya pa bang sabihin sa kanya kung nasaan siya. Ikaw at ako ay magkaibigan na mula pagkabata, kaya naisip niya na dapat ay mayroon siyang ilang katapatan sa kanya. Gayunpaman, nagpasya siyang manatiling tapat sa lalaking yun sa halip na sa kanya. Nalulungkot talaga siya. Sinasabi ni Han Sokbong na kamahalan, ang sagot niya ay mananatiling pareho. Hindi niya masasabi sa iyo ang isang bagay na hindi niya alam. Napakuyong ng kamao ang hari, at sinasabi nito na ang dahilan kung bakit niya hinahanap ang taong yon ay upang iligtas ang kanilang bansa mula sa krisis. Ang desisyon niyang piliin ay ang lalaking iyon kaysa sa sarili niyang kaharian, at nagpapaisip sa kanya na isa siyang cold-blooded na lalaki. Ngayon ang huling araw na bibisitahin niya siya sa kulungang ito. Sama-sama nilang panoorin ang pagbagsak ng kanilang kaharian. Natahimik si Han Sokbong sa kinaroroonan ng kanyang benefactor, nag-aalala na baka magdulot ito ng gulo sa kanya. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naunawaan niya ang layunin ng hari na iligtas ang kanyang bansa. Sinasabi ni Han Sokbong na sabi ng isang matandang iskolar, ang malaman na hindi niya alam ay tunay na kaalaman. Gusto niyang sabihin sa hari ang kinaroroonan ni Grid pero wala talaga siyang alam tungkol dito. Umiiyak na si Han Sokbong at sinasabi nito na gayunpaman, hindi yun naangkop sa kanyang sitwasyon. Nais niyang masubaybayan ang kanyang lokasyon, kaya, ang kanyang puso ay nag-aapoy na parang nagliliyab. Malapit sa Kars sa Jam Valley, may malakas na nagsusuka. Sinasabi ng system na ikaw ay nakaranas ng pagkalason sa pagkain dahil sa paglunok ng masasamang pagkain. Nilabanan, nalagyan ka ng lason dahil sa pagkain mo nang hindi dapat kainin. Nilabanan, sinasabi ni Aiden na ito ay masarap kaya nawalan siya ng malay. Natutuwa siyang makita yun, ang susunod na dish ay on the way. Sa isip-isip ni Grid na assassin siya, toxic ang pagkain ng lalaking ito.
Kinakain niya ito dahil wala siyang ibang pagpipilian para sa kapakanan ng kanyang stamina, ngunit ang kanyang gobyerno ay titigil sa paggana kung ibibigay niya ito sa kanyang mga tauhan. Kahit na ang ibig sabihin ay mabubulok na ang tiyan niya, kailangan niyang dagdagan ang galing ni Aiden sa pagluluto, sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagluluto sa kanya. May inabot si Yang Fei, at sinasabi nito na Lord Greed. Humigop muna siya ng mainit na tsaa, sinasabi ng system na ang iyong katawan at puso ay kumalma dahil sa tsaa ng Virnus. Ang iyong regeneration sa kalusugan ay tumaas ng 10% sa loob ng 1 minuto. Sinasabi ni Yang Fei na natutunan niya kung paano magtimpla ng tsaa na ito, sa pamamagitan ng pagpapagaling ng mga tao sa restaurant ni Aiden. Sa isip-isip ni Greed na namulot siya ng ilang halaman sa daan, at nagtimpla ng tsaang ito, ngunit mayroon itong hindi kapani-pani walang epekto. Kahit hindi halata sa kanya, isa siyang magiliw na bata na may espesyal na talento. Sinasabi ni Yang Fei na nagtimpla siya ng tsaa para sa kanya, kaya kailangan niyang bayaran siya ng mga masahe. At sa isip-isip ni Greed na nagsisikap siya na kumita sa anumang sitwasyon. Magiging maayos ang pakikitungo ni Yang Fei kay Rabbit. Sinasabi ni Rabbit na kidnapang niya ang mga magsasaka para sanayin ni Lord Piaro. Gamitin ang oratorical skills ni Horowi para durugin ang kanilang self-esteem at gawin silang magtrabaho ng walang bayad, pagkatapos ay maghanap ng talento at dalhin sila sa Overgeared Kingdom. At batid ni Yang Fei na sa puntong yun, hindi ba dapat ay sinisingil nila sila para sa silid at pagkain? Sinasabi ni Rabbit na siya ay may excellent na attitude. At sa isip-isip ni Greed na kung i-assign niya ito kay Rabbit bilang maid, tataas din ang work efficiency. Kailangan niya lang siguraduhin na hindi siya lalapit kay Lord. Anak niya siya, pero lahat ng babae nililigawan niya. Napakaraming manugang na kandidato. Teka, kung dadalhin si Lord sa imperyo bilang bihag, liligawan din ba niya ang lahat ng babae ng imperyo? Kung mangyayari yun, baka madali niyang maibagsak ang imperyo. Kahit gaano pa kataas ang expectations niya sa kanya, hinding-hindi dapat may mangyari na ma-hostage siya. Kailangan niyang bumuo ng lakas upang labanan ang imperyo, bago mapilitan si Lord na makaranas ng isang kakilakilabot. Sinasabi ni Aiden na ito ay isang bagong recipe, sinasabi ni Yang Fei na kailangan niyang magbukas ng tea house. At sa isip ni Greed na kahit na ang ibig sabihin nito ay kailangan niyang kainin ang lahat ng basurang iyon. Galit na napapamura si Greed, at sinasabi nito na may purple smoke sa kaldero niya. Sa kalangitan, may bahaghari na makikita, at may mga taong paparating. Sa isip-isip ng isang lalaki na sirain ang Eastern Continent. Binabalak niya na gumawa ng mga deal ng negosyo sa lahat ng mga bansa sa Eastern Continent, ngunit ito ay napakahirap. May papasugod sa kanilang mga halimaw, at may sumisigaw at sinasabi nito na maghanda sila. Ito pala si Muto, at isang merchant, rank number 3. At sa isip-isip nito na akala niya makakaangat siya sa tuktok ng merchant rankings, kung makukuha niya sa kanyang mga kamay ang mahiwagang espesyal na produkto ng Eastern Continent. Kahit na sa kapangyarihan ng kanyang kumpanya, sa pangangalakal na humahawak ng 10,000 ginto, sa kita bawat buwan, hindi siya nakakuha ng isang kasosyo sa negosyo sa loob ng 10 buong araw. May tumalsik na mga dugo sa paligid, at may nagsasalita, at sinasabi nito na magre-request siya ng karagdagang bayad para sa pag-alis ng isang biglaang halimaw. Sa isip-isip ni Muto na ang mga NPC ay napakahigpit, at tinatrato nila siya bilang isang taong nasiraan ng barko sa teritoryo ng kaaway, kaya mahirap makipagkalakalan. At ang halimaw ay napakalakas, at mahirap lumipat sa pagitan ng mga nayon ng walang mersenaryo. Nakakadismaya, parang nagsisimula siya sa simula. Kahit na maaabot niya ang tuktok ng ranggo sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga luxury goods sa Buten Barony, isang resort sa Sahara. Ngunit nagsimulang magbenta si Greed ng buhangin mula sa Raiden, na sinasabing ito ay isang elixir para sa mahabang buhay, na nagkakahalaga sa kanya ng lahat ng kanyang mga customer. Kung maubusan siya ng pondo niya sa Eastern Continent nang hindi kumikita, katapusan niya na, bababa ang rangkang niya, at mawawalan pa siya ng mga sponsors. Kailangan niyang makilala ang hari ng Cho sa cars, kung nagpakita siya ng interes sa Western goods na dinala niya, magiging maayos ang mga bagay para sa kanya. May tumatawa at sinasabi nito na mayroon siyang nahanap na pinakamahusay na sangkap dito. Teka lang, napahinto naman ang mga grupo ni Muto, ito pala si Aiden at sinasabi nito na bibigyan niya siya ng tig-1 piraso, kaya abangan nila ang tanghalian nila mamaya.
Napansin naman ito ni Muto at sinasabi nito na yan ang mermaid monster sa Jam Valley. Sa pagkakaalam niya, at least level 300 ang mga ito. At napapatanong ito kung ganun ba talaga kalakas ang mga chef ng Eastern Country. Sinasabi ni Grade na teka lang, hindi ito isda, sirena ito. Hindi niya gusto ang mga ito, ang mga proporsyon nito ay pamilyar din, batid ni Aiden na pero red meat din ang mga ito. Sinasabi ni Grade na huwag niya siyang kumbinsihin, nanlaki ang mga mata ni Muto at sinasabi nito na teka lang, yan si Grade, ang unang nakakuha ng legendary class at ang unang player king, ang pinakatanyag na tao na may hindi mabilang na mga tagumpay ay nasa silangang kontinente na ngayon, sa isip-isip ni Grade na mukhang masarap.